sound. Praise God, praise God. Praise God, praise God. Magandang umaga po mga taga-Burihan. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Araw-araw po tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, lalo na po sa kanila na sumasampalataya sa Kanya. Ako po ay muling pinako sa inyong harapan ng Panginoon upang magbahagi ng Kanyang mga salita. Ang Kanyang salita, kung ating isa sa buhay, tayo po ay tatanggap ng pagpapala, tayo po ay tatanggap ng kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Tayo po ay tatanggap ng kaligtasan, tayo po ay tatanggap ng kalayaan sa mga bisyo, sa mga kasalanan, sa mga anumang nagpapahirap sa tao. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na sa atin ay magligtas. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na sa atin ay magpala. Ako po'y mananalangin muna bago ako mapahayag ng salita ng Diyos. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa araw na to na kami po, Panginoon, ay wala ng ulan. Panginoon, wala ng mga baha sa aming kapaligiran. Panginoon, sila na meron pa rin baha sa mga malalayong lugar. Panginoon, tulungan mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon. At pawiin mo, Panginoon, mga baha sa kanilang mga lugar. Panginoon, anumang kakulangan ng aming gobyerno, ikaw po magpuno, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, kami nagtitiwala, Panginoon, tutulungan mo sila. At kami narito, Panginoon, sa lugar na to, na makikinig na iyong mga salita. Tulungan mo kami makapakinig na iyong mga salita. Anumang mga espiritu ng kaaway na aagaw sa iyong mga salita, ay aming ginagkapos sa mga espiritu nito mula sa kaaway na dyablo. Tinatapon namin pabalik sa hell in Jesus' name. And we only allow the Holy Spirit. Ikaw, Holy Spirit, ang pumilos sa aming lahat sa kalagitnaan ito. And I command your angels palibutan kami sa lugar na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen, Amen, Amen. Amoy lang kayo.
Binabanggit sa Kawikaan 22, talatang 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya ito ihiwalayan. Dito binabanggit ang salita ng Diyos. Tayong matatanda, turuan natin ang ating mga anak, ang mga bata, sa dapat nilang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Tayo po mga matatanda ay responsable sa paglaki ng mga bata. Kung ano nakikita sa matatanda, ay siyang ginagawa ng mga bata. Kaya tayo mga matatanda, dapat responsable tayo sa mga bata. Lagi natin ipapakita sa kanila ang pagmamahal. Lagi natin ipapakita sa kanila ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sapagkat ang mga bata, ang kanilang murang kaisipan ay nauhubog sa kanilang nakikita sa kanilang kapaligiran. Kaya kapag nakikita nila sa kapaligiran nila ay magulong, lalaki din silang magugulong mga tao. Kaya nga po, ang mga bata ay dapat natin turuan sa mga daan na matuwid. May takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa matatanda, may pagmamahal sa kanilang kapwa. Sapagkat kung hindi, ang nakikita nila sa social media ay kanilang gagayahin. At kadalasan, ang nakikita sa social media ay hindi magaganda. Kaya mga bata, kapag nakaputok yan sa social media, lalo ang nakikita sa social media ay puro kalaswaan, puro kahalayan, puro kaguluhan. Yan ang mai-inject sa kanilang kaisipan at yan ang kanilang gagayahin. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos na tayo mga magulang, kahit hindi kayo magulang ng bata, lagi mong papakita sa mga bata ang pagkatakot sa Diyos, ang pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal sa kapwa. Lagi natin ituturo sa mga bata ang kabutihan. Huwag ang kasamaan, sapagkat pananagutin tayo ng Diyos na matatanda. Kung ano ang ating pinapakita sa mga bata at itinuturo. Nakakalungkot, minsan tayo pang matatanda nagtuturo ng mali sa mga bata. Tayo'y parurusahan ng Diyos. Paguhin natin ang ating mga gawing ganito, sapagkat kawawa ang mga bata. Kaya nga sinasabi ni Dr. Jose Rizal, nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. Subalit, kapag ang mga nakikita ng mga bata ay puro karahasan, puro kalaswaan, puro hindi magaganda, yan po ang kanilang kalalakihan, yan ang kanilang magiging future. Kaya tayo mga matatanda,
Iiwas natin ang ating mga anak sa mga social media. Mabuti na lang kung ang pinapanood sa social media ay mga Bible stories o mga mabubuting asal ang tinuturo. Doon wala sila pwedeng papanoorin. Subalit kung hindi, iwasan natin sila o limitahan sa mga